Mukhang maganda ka naman. Kung makikisama ka lang sa mga ate, siguradong masasarapan ka sa pagkain at inumin. Huwag kang lumapit, sabi ni Xiong. Bawal magkalat sa loob ng komunidad. Haha. Ang mga patakaran ay pwedeng baguhin. Pero ang tao ay buhay. Kuya Xiong ngayon ay abala sa pagkuha ng teritoryo. Walang oras para alagaan tayo. Hintayin na lang siyang bumalik. Lahat ng hilaw na bigas ay naluto na. Hindi na niya pwedeng parusahan tayo para lang sa'yo. Bakit? Bakit? Diyos ko, binigyan niya ako ng isang inutil na superpower. Na nagdulot sa akin ng maraming kahihiyan. Hindi. Hindi. Lin Yuan, huwag mo akong sisihin. Walang silbi ang iyong kakaibang kakayahan. Sumama sa'yo, mamamatay tayo sa gutom. Walang silbi, isang inutil. At si Brother Lee pa. Si Brother Lee ay isang E-grade na kontrol ng kidlat. Hahaha. Ano ang silbi ng pag-refresh? I refresh. Braised beef noodles. Braised beef noodles, hindi walang silbi ang aking kakayahan. Hindi walang silbi ang aking kakayahan. Ang sinasabi na ibalik sa isang paunang estado. Hindi ibalik sa estado niya isang segundo na ang nakalipas. Kundi ibalik sa orihinal na estado niya nang siya ay unang lumabas. Hahaha. Sa mata ng iba, ito ay basura. Ngunit sa aking mata, ito ay kayamanan. Pritong noodles. Noodles na pritong. Pritong noodles. Hindi na ako papayag na mapagsamantalahan. Hindi ko alam kung kumusta na ang mga magulang ko. Kailangan kong hanapin sila. Noodles. Huwag kang gumalaw, sino ka? Ako si Lin Yuan. Nakatira ako sa building 17. Eyo mo. Ikaw lang mag-isa. Nasaan ang mga suplay mo? Nakuha na lahat sa daan. Ito na lang ang natirang pagkain, pumasok ka na. Lahat ng bagong dating ay kailangang magbigay ng kalahating suplay. At saka ito'y ipapamahagi ng pantay-pantay. Ginoo, gusto ko sanang magtanong tungkol sa sitwasyon ng komunidad. Ngayon, si Xiongjae ang namamahala sa komunidad. Nagising si Xiongjae sa kanyang kapangyarihang lupa matapos ang apokalipsis. Protektahan ang mga tao tulad namin. Mom at Dad. Aba, may isa pang nakalusot dito. May utang ang may-ari ng bahay niyo kay Brother Xiong ng maraming kontribusyon. Pinalayas na siya. Ngayon, sa amin na ang bahay na ito. Ano nang ginawa niyo sa mga magulang ko? Pinalayas lang sila. Sa katapusan ng mundo, ganito ang kapalaran ng mga walang kakayahan. Mukha kang maganda. Kung gusto mong makipaglaro sa mga ate, tutulungan kita na makakuha ng masarap na buhay. Huwag kang lumapit, sabi ni Xiongjae. Bawal ang magulo sa komunidad. Hahaha. Ang mga patakaran ay hindi nagbabago. Buhay ang tao. Si Ong ay abala ngayon sa pagkuha ng teritoryo. Walang oras para sa atin. Hintayin na lang natin siyang bumalik. Luto na ang kanin, hindi na pwedeng balikan. Kahit pa magalit siya, hindi na niya tayo mapaparusahan. Tumigil ka. Sino ba yung Giselle? Si Chen. Chen na team leader. Ano nang nangyayari? Gusto nila akong saktan. Kapitan Chen, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ang mga magulang niya ang may utang sa kontribusyon. Nandito lang kami para kunin ang bahay. 2 tao ang kailangan para kunin ang bahay. Kailangan mo pang harangan ang pinto at umalis. Ikaw ba ang bagong dating? Anong pangalan mo? Lin Yuan. Lumayo ka sa mga taong iyon mula ngayon. Kapit Chen, alam mo ba kung saan dinala ang mga magulang ko? Sila ay tinawag na Lin Jiangwo at Wang Xiumei. Medyo may ideya na ako. Si Xiong ay nagtapo ng lahat ng walang superpower.
At yung mga hindi na kayang magtrabaho ng mabigat, mga matatanda, may sakit at may kapansanan. Sa isang pabrika na abandonado sa labas ng North Gate ng komunidad. Para sa kanilang sariling kapalaran. Salamat sa iyo, Kapitan Chen. Mag-refresh. I refresh. I refresh, I refresh. Mom, Dad, hintayin niyo ako. Kailangan kong ilayo ang mga zombie. Mom, Dad. Si Xiaoyuan ay si Xiaoyuan's nanay. Anak. Buhay ka pa. Ang galing. Basta bumalik, ayos na. Hey, saan ka galing? Ang galing ng batang ito. Nakapunta ka dito mag-isa. Anong laman ng backpack mo? Ipakita mo sa amin. Ito ang mga gamit ko. Iyong mga bagay. Nariyan. Ako lang ang may mga bagay. Kuya, hindi marunong makisama ang anak ko. May kaunting pagkain lang siya sa bag niya. Ibinigay namin lahat sa iyo. Tatay, masyado nang huli. Lahat ng ito gusto ko. Ha ha ha. Hehe. Ah. Sobrang tapang mong saktan ako. Huliin mo siya, sige. Gagawin kong hindi siya makalakad ng maayos. Ingat ang mga magulang, mag-back away na kayo. Ikaw. Sino ka ba talaga? Isa ka rin bang may kakaibang kapangyarihan? Umalis ka o mamatay ka? Anong nangyayari? Bakit biglang nagwala ang mga zombie? Bilis, lahat kayo, hawakan niyo ang pinto. I refresh. Ah, ito. Ito ay. Ikaw. Ang iyong kakayahan ay pag-aayos. Xiaoyuan, ikaw. Ang kakayahan mo ay. Huwag kang matakot, nanay. Sa hinaharap, protektahan ko kayo. Tatay at nanay, kumain muna kayo ng kaunti. Ate, ako ang may kasalanan sa hindi pagkakaalam sa iyo. Huwag mo akong subukan. Mula ngayon, ako ang masusunod dito. Mayroon bang reklamo? Wala. Walang reklamo. Mas madali ang pagkuha ng pabrika kaysa sa inaasahan ko. Sa harap ng ganap na kapangyarihan at walang katapusang yaman. Hindi kayang tumbasan ang kredibilidad ni Scar. Pinapagawa ko sa kanila na linisin ang mga zombie sa paligid. Habang ako naman ang bahala sa pagkain at logistic. Nang makita ng lahat ang bagong supplies. Lahat ay humanga sa akin ng may paggalang. Naging maayos ang buong abandonadong pabrika. Lahat ay patungo sa mas maganda. Blue Bay Village, si Brother Xiong. Pinalayas ko ang aking mga magulang para sa kanilang sariling kapakanan. Ito ang utang na ito. Sa huli, kailangang bayaran ko siya. At mas maganda at mas ligtas ang Blue Bay Village. Babalik kami para mabawi ang bagay na pag-aari namin. May mataas na pader ang Blue Bay Village. May malalaking bahay. Gusto naming magtayo ng tunay na ligtas na tahanan. Ha? Sino ka? Pangit. Hindi ka ba itinaboy? Bakit ka bumalik? Nandito kami para makipag-usap kay Xiongji tungkol sa pakikipagtulungan. Makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Dahil sa inyo. Pumunta ka at sabihin kay Xiongji na bumalik na si Lin Yuan. Akala ko sino na. Ay, si Ginoong Lin pala. Matagal tayong hindi nagkita. Saan ka kumita ng malaking pera, Ginoong Lin? Xiongji. Hindi ako magsasalita ng palihim. Gusto kong dalhin ang mga tao ko sa Blue Bay Community. Lin, parang hindi ka pagising. Ang Blue Bay Community ay teritoryo ko. Bakit kayo papayagang makatira dito? Dahil dito ito. Saan mo nakuha ang ganitong karaming pagkain? Hindi mo kailangang malaman kung saan ko ito nakuha. Tanong ko lang sa'yo, makikipagtulungan ka ba o hindi? Paano mo gustong makipagtulungan? Napakadali. Ang mga tao ko ay lilipat dito. Kami ang bahala sa pagbibigay ng ilang pagkain.
Kayo ang bahala sa seguridad ng komunidad. Sama-sama nating pamahalaan ito. Sama-samang pamahalaan. Pare, mukhang masyado kang malakas kumain. Ganito ang aking kondisyon. Kung hindi kayo sasang-ayon, pasukin na lang natin ito. Pasukin ito. Ha 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 ha. Sa dami ninyo, 20 ilang tao. Chen Xu. Kapitan Chen, sa tingin mo ba hindi tayo makakapasok? Ginoong Lin, napakalakas ng iyong kakayahan. Ngunit may 200 na gwardiya sa Blue Bay area. Walang magandang idudulot ang pagpasok ng sapilitan. Narinig mo ba? Bata, huwag kang maging bastos. Ibigay mo lahat ng pagkain mo. Maaari kong isaalang-alang na payagan kang makasama ng mga magulang mo. Bilang isang ordinaryong residente. Tungkol sa mga tao mong ito, saan sila nagmula? Saan ka pupunta? Mukhang wala nang pag-uusap pa. Anong balak mong gawin? Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Papasukin mo ako. O papawalang sala ko itong gusali, haha. Hindi ako nagkakamali, di ba? Gusto niyang mawala ang gusali. Nabaliw na ba ang batang ito sa gutom? Nagsasalita na ng mga kalokohan. Akala niya ba siya ay isang Diyos? Chen Xui, pakinggan mo ito. Ito ang pinakamagandang biro na narinig ko ngayong taon. Hindi ako nagbibiro. Bibilang ako ng 3. Nagmamalabis. Kunin mo siya. Imposible, paano biglang nawala ang gusali? Nasaan ang gusali? Diyos ko, ito ay demonyo. Nawala ang gusali. Ano ka ba talaga? Maaari na ba tayong pumasok ngayon? Pakiusap, pakiusap. Blue Bay Community. Hindi ba't ang buong Blue Bay ay sa iyo na? Pumasok sa lungsod. Alaynan. Matalim na kutsilyo, piraso ng klinika. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay isang tahimik at maayos na tahanan. Ang maliit na koponan ng mga espada ay susunod na sa iyong utos mula ngayon. Maari bang mag-refresh ang tao? Mag-refresh. Ako, hindi ba ako na-infect? Kamakailan, may balita ba tungkol sa isang grupo ng mga survivor na tinatawag na Liwanag ng Apoy? Ayon sa Intel, sila ang pinakamalakas na grupo sa silangan ng lungsod. Ang pinuno ay si Lily, isang A-level na tagapamahala ng kidlat. Sila iyon. Maghanda ka. Bukas ay bibisita tayo sa ating mga kapitbahay. Sino ang nag-ulat? Blue Bay Base. Si Lin Yuan ay bumisita sa pinuno ng Lily sa fire base. Lin Yuan. Uy, hindi ba't si Lin Yuan ito? Bakit hindi ka na makasabay sa labas? Nais mo bang lumipat sa amin sa Liuho? Base ng Lanwan. Hindi ko narinig iyon. Hindi kami tumatanggap ng mga walang silbi dito. Iwanan niyo ang inyong sasakyan at mga gamit. Umalis ka na. Narinig mo ba? Pinapauwi kayo ni Lije. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magmalaki. Ngayon, hindi ka nakarapat dapat magdala ng sapatos ni Lije. Lin Wei. Naaalala mo pa ba? Yung walang laman na instant noodle box. Hindi ko na maalala, umalis ka na. Hindi mo maalala. Pero ako, maalala ko. Ngayon, nandito ako para ipagawa sa'yo ito. Ha ha ha. Pinakain ako ni Lin Yuan ng instant noodles. Anong karapatan mo? Iyan lang ba ang kaya mo, ang hina naman? Paano? Ano nang nangyayari? Nasaan ang aking kidlat? Ikaw, ano nang ginawa mo sa akin? Ako. Dinala ko siya dito. Xiao Yuan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Noong una, nadala rin ako ng pagmamahal. I refresh. Kumain. Xiao Yuan, pakiusap. Ayaw kong ulitin ito. Braised beef noodles. Braised beef noodles.
Braised beef. Nagkamali ako, Ginoo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Nasa iyo ang buong base ng apoy para sa beef noodle. Beef noodle. Beef noodle, tandaan mo. Beef noodle. Beef noodle, ito ang lasa ng pagtataksil. Si Chen Xu ang mamamahala dito. Naitama na si Lin Wei. Inilaan ko ang lahat ng aking lakas sa pagpapaunlad ng base at sa pag-aaral ng mga kakaibang kakayahan. Nagpatayo ako ng isang laboratorio pang-medikal na pinangungunahan ng aking mga magulang para sa mga taong may sakit at may pag-asa pang gumaling. Bawat taong nagpasalamat sa akin ay naging tapat na taga-suporta. Naging pinakamatibay nilang tagahanga. Unti-unting lumaki ang aking kapangyarihan na parang snowball na lumalaking walang humpay. Sa panahong iyon, nakatagpo rin ako ng ibang mga puwersa ng mga nakaligtas. Mayroon ding puno ng kaaway. Tungkol sa mga kaibigan. Tungkol sa mga kaibigan. Nagbigay ako ng mga supply at tulong. Tungkol sa mga kaaway, wala akong awa sa kanila. Siya si Lin Yuan. Siya ang nagtatag ng base na ito. Ito ang ating pananampalataya. Unti-unti, ang pangalang Lin Yuan ay naging isang alamat. Ang sukat ng bangungot sa kanlurang bahagi ng lungsod ay hindi pa kailanman naging ganito kalaki. Ang pinuno ay isang S-class na mutated zombie na may katalinuhan. Alam ko. Medyo interesante. Handa ka na ba? Ang lungsod ng pag-asa ay nangangakong sasamahan ka hanggang sa huli. Hindi kami magpapabaya. Panahon na para tapusin ang apokalipsis na ito. Oh, oh, ah, ah, ah. Lin Yuan. Ang instant noodle sa harap ko ay maaaring refresh ng walang hanggan. Ang mundong nasa ilalim ng aking mga paa ay maaari ring gawin ito. Sa wakas ay bumalik na sa tamang landas. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa mga nakaraang araw, palagi akong nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na panghihina. Ang mga tao na na-refresh ninyo, Ginoong Alkalde. Sila ay nagkaproblema. Sa wakas ay naintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Ang aking kakayahan ay hindi lamang nagtanggal ng virus, kundi pinilit din nilang i-refresh ang kanilang isipan at alaala. Pabalik sa sandaling bago sumiklab ang virus. Sa kanilang mga utak, ang nakaraang 5 taon na parang impyerno ay ganap na naalis. Mom at Dad. I refresh. Sino ka para pakialaman ang mga bagay ko? Ibalik ang alaala ng peklat sa kahapon. I refresh. Ah, Lin Yuan. Mukhang hindi ka magtatagal bilang tagapagligtas. Ano iyon? Ito ang nakuha ko mula sa malalim na bahagi ng mga guho sa silangan ng lungsod. Tinatawag ko itong ganap na batong ugat. Walang epekto ang iyong kakayahang mag-refresh sa kanya, dahil ang batong ito ay mismo ang pinakamatibay na paunang punto sa mundong ito. Lin Yuan, hindi ka ba makapag-refresh ng lahat ng bagay? Ngayon, subukan mong mag-refresh ng isang bagay. Ano ang gusto mong makuha? Ibigay mo sa akin ang kontrol sa lungsod ng pag-asa. Ilalagay ko ang batong ito sa gitna ng lungsod. Tutulungan kitang ayusin ang kaguluhang iyong nilikha. Bigyan mo ako ng pagsusuri sa estruktura ng molekula. Agad na pigilan siya. Muling lumitaw mula sa wala.
Puno ng lungsod. Hindi maaaring kopyahin ang ganitong uri ng batong walang dahilan. Hindi ka maaaring tumaya kasama ang 100,000 tao sa buong lungsod. Tanging ang orihinal na bato ni Lin Wei ang makakapagligtas sa lahat. Chen Xue, nababaliw ka ba? Patawad, punong lungsod. Itigil mo ang iyong puwersahang pagbuo. Tanggapin mo ang kondisyon ni Lin Wei. Chen Xue, matagal ka nang kasama ko. Hindi pa rin sapat ang pagkaunawa mo sa aking kakayahan. Pagbago ng katangian. Pagtanggal ng talas. Hay! Imposible, ang bagay na ito ay kristal ang pinagmulan ng mundo. Paano mo ito maaring likhain mula sa wala? Ang mga alaala ng mga pinuno ng lungsod ay hindi na nagpatuloy sa pag-urong. Ngunit tila ang kanilang mga damdamin ay na-refresh ng sama-sama. Nakita na ng ama at anak ang isa't isa. Mga variable na nagnanakaw ng mga patakaran. Sino ba kayo talaga? Anong balak ninyo? Kami ang mga unang tagapangalaga. Nabuo kami matapos baguhin ang lohika ng mundo. Bilang otomatikong programa para sa pagwawasto. Sa aking teritoryo. Hindi pa panahon para sa inyo na magtakda ng buhay at kamatayan. Pag-refresh ng grupo. I reset ang energy node. Ito ay isang babala lamang. Ang tolerance ng mundong ito ni Lin Yuan ay naubos na. Sa susunod na reset ng mundo, kami ang mangunguna. Bawasan mo na ako sa posisyon, punong lungsod. O ikulong mo ako sa piitan. Ngayon ang lungsod ng pag-asa ay nangangailangan ng mga tao. Ang mga utang mo ay maaari nating talakayin mamaya. Lin Yuan, talaga bang iniisip mong ikaw ang anak ko? Tatay, anong sinasabi mo? Hindi ka aking anak. Ikaw ay isang bilanggo na nakakulong sa iyong mga obsessions. Mama at papa. Hindi kayo namatay. Buhay pa kayo. Hindi ito totoo. Kayo ang mga magulang ko. Ay, refresh mo ako. Tigilan mo na ang iyong walang kwentang pagsisikap, Lin Yuan. Ang labis na paggamit ng mga kakayahang labag sa katwiran ay magpapabilis lamang sa pagkawasak ng lungsod na ito. Sino ka? Dumaan kami sa masusing lohikal na pagsusuri. Basta't patuloy kang mananatili sa lungsod ng pag-asa. Ang posibilidad na ang lungsod na ito ay mawawalang bisa ay 100%. Kaya't mangyaring umalis ka agad dito. O sirain ang iyong sarili. Pagbago ng konsepto. Pagbabalik ng damdamin. Walang virus si Lin Yuan. Matagal nang na-refresh ang mundong ito. Kami ang mga zombie. Zombie. Sila ang orihinal na estado ng mundong ito. May isang tao na gumamit ng kakayahang katulad ng sa iyo 5 taon na ang nakalipas. Ginawang tao ang mga zombie. Dalhin ang Blade Team. Sa anumang halaga. Pigilan ang iba sa pagsira sa pangunahing pasilidad. Kailangan ko ng oras para subukan ang mga kakayahan upang malutas ang lahat. Konsepto ng pag-refresh, alisin ang grabidad. Pag-refresh ng konsepto. Ipinapakita ang tunay na anyo. Kahit na ako'y isang code lamang. Gusto kong maging isang code na may damdamin. Muling isusulat ang mga patakaran. Pagtutok sa emosyon. Pangkalahatang saklaw. Ganap nang hindi epektibo ang pisikal na pag-atake. Kailangan kong lampasan ang mga konsepto. Maabot ang sukdulan ng mga kakayahan. Tukoy ng mga patakaran.
Maligayang pagbabalik. Dakilang manlilikha. Hindi mo pa ba naiintindihan? Noong gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Isang sigaw ng kawalang pag-asa ang umabot. Nais na lahat ay simulan muli. Sa sandaling iyon, nakatagong sa iyong katawan. Ang kapangyarihang kayang baguhin ang mga batayang tuntunin ng mundo ay nagising na. Ang iyong kakayahan ay nagsimula ng isang pandaigdigang pagbabago ng konsepto nang hindi mo namamalayan. Sa katunayan, ako ang mismong sakuna. Ikaw ay isang lumikha na nagsisisi. Sinusubukan mong burahin ang mga batas na iyong itinakda. Kaya't ipinadala kami ng mundo upang ituwid ka. Burahin ang lungsod na hindi naman dapat nandito. Kung ang pagkakamaling ginawa ko ay 5 taon na ang nakalipas, ngayon ay babaguhin ko na ang pagkakamaling iyon ng tuluyan. Baguhin ang batas. Magkaugnay sa pinagmulan. Magbago. Tila walang silbi talaga. Silinyuan, mawawala ka na, di ba? Yung kapangyarihan na parang Diyos sa loob mo. Malalagas na sa host. Linway, ang tanging nasa isip mo ay kasakiman. Bagong konsepto. Bumaba ang isipan sa zero. Hindi silinyuan. Hindi pwedeng mawala ka sa lungsod ng pag-asa. Shenxue, binibigay ko ang mga patakaran ng mundong ito. Ibabalik ko na sa inyo. Simula ngayon. Wala ng mga zombie. Wala ng mga supernatural na kapangyarihan. Naging mas mataas ang aking supernatural na kapangyarihan. Nalaman ko na ako pala ang binhi ng mundo na naiwang bumaba sa Earth. Dumating ka na. Ako ang ika-571 na pagkakataon ng pag-ikot. Akala mo ba'y nailigtas mo ang mundo? Tama ba? Tingnan natin. Kapag ibinalik mo ang mga batas sa mundo, mawawala ang pagkontrol ng kapangyarihang mag-refresh. Ang mga lumang batas na nakatago sa lupa ay muling magigising. Sa bawat pagkakataon, tayo'y nag-aalay ng sarili para iligtas ang mundo. Dumating dito. Ngunit sa bawat pagkakataon na mawala ang mga hangganan, laging may kasunod na ganap na pagbagsak ng konsepto. Ngayon, mayroon kang 2 pagpipilian na pumasok dito. Palitan ako at maging bagong tagapagbantay. Hanggang sa isilang ang susunod na linyuan. Pumasok dito. Dala mo ang lahat ng alaala at ang pinakahuling kapangyarihan. Pagbabalik ng mundo. Balik sa 5 taon na ang nakalipas, nandoon ka sa rooftop. Ngunit kailangan mong patayin ang sarili mo noong panahong iyon. Patayin ang sarili ko. Sa tamang salita, ay takpan ang pinagmulan ng kawalang pag-asa. Kung noong araw na iyon, namatay ang sarili ko sa rooftop. Ngayon, ako. Paano pa kaya ako nakatayo dito at nakikipag-usap sa'yo? Sinasaliksik mo pa rin ang oras ng tao. Para sukatin ang lakas ng pagbabago. Dito ay isang mataas na antas na hub. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Palaging pwedeng palitan. Palaging pwedeng palitan. Kapag lumakad ka sa puting pinto. Ikaw ay nakadikit sa punto 5 taon na ang nakalipas. Kailangan mong burahin ang iyong sarili sa puntong iyon, na dati ay ikaw, na siyang lumikha ng katapusan ng mundo. Ano ang halaga ng 5 taon na iyon? Ang mga iyon ay mga labis na datos lamang. Tingnan mo ang pagbagsak na dulot ng iyong mga emosyon. Sinasabi mong redundant data ang buhay. Totoo bang ako ito? O naging isang walang emosyon na server lang? Kung hindi gagawin ito, lahat ng siklo ay mawawala rin. Akala mo ba unang beses kong pinipilit ang sarili ko? Lin Yuan, may 570 na ikaw na nakarating dito. Alam mo kung aling pinto ang pinili ko sa mga naunang 570. Hindi ko pinili ang itim na pinto, o ang puting pinto. Pinatay nila ang tagapagbantay. At pinalitan siya ng bagong ako. Hindi ka talaga ang ika-571 na ikot ng buhay ko. Ikaw ay koleksyon ng mga 570 na ako. Naghahanap ka lang ng scapegoat para sa mga epekto ng iyong mga aksyon. Lin Yuan, ang talino mo talaga. Pero hindi ito isang magandang bagay. Akala mo ba gusto kong manatili sa lugar na ito na walang anumang init? Dito, bawat segundo ay pinapasan ang walang katapusang galit ng mundo.
Dahil nakita mo na. Wala nang dapat pag-usapan. Manatili ka na. Mali ka. Hindi ako mananatili. Hindi rin kita papatayin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ay isang simbolo ng aking takot sa loob. Narito sa pinakaloob ng aking kamalayan. Yung 2 pinto. Pero ito lang ang naging paraan ko para makaalis. Hindi pwedeng mangyari yan. Nagsisinungaling ka pa rin sa sarili mo. Alam mo ba kung ano yung mga halimaw na yan kanina? Yung mga nawalaan ko ng emosyon. Yung kolektibong subconscious ng tao. Yung mga pinalampas na damdamin. Naging mga halimaw sila. Hanggat hindi ko hinaharap ang bagay na ito, hindi kailanman mawawala ang halimaw. At ikaw, isa ka ring bunga nito. Ikaw ang pagsasakatawan ng pag-iwas ko sa responsibilidad. Basta't patuloy akong umiiwas. Mananatili kang naroroon. Pero ngayon, hindi ko na kailangan tumakas. Nabago ang konsepto. Bumalik sa pinagmulan. Gagamitin ko ang lahat ng aking natutunan sa loob ng 5 taon para muling buuin ang mundo ng mga buto. Panatilihin ang damdamin ng tao. Panatilihin ang katwiran ng tao. A-update ang mga patakaran. Bilang nakatagong lohika ng sariling pag-aayos ng mundong ito. At hindi isang panlabas na puwersa ng pagkawasa. Bumalik ba ako sa puntong ito? Nabigo ang aking muling pagbuo ng mundo kanina. Linyuan, alam kong nandoon ka. Buksan mo ang pinto, nagbago na ang mga patakaran sa labas. Bakit ka nakatunganga? Nasaan ang iyong kakayahan? Bakit hindi ko maramdaman na nagbago ang iyong mga batas? Kilalang kilala kita. Naalala mo ba ang aking mga kapangyarihan? Siyempre, ikaw ang pinuno ng lungsod ng pag-asa. Paano kita hindi makikilala? Pero nandito tayo sa inuupahang bahay 5 taon na ang nakalipas. Dapat hindi pa sumasabog ang katapusan sa labas. Linyuan, ano ba talaga ang ginawa mo? Maingat mong tingnan ang labas ng bintana. Totoo bang ito ang 5 taon na ang nakalipas na nasa iyong alaala? Ano ba talaga ang nangyayari? Tinanong mo pa ako. 3 oras na ang nakalipas. Nakatayo ka sa bubong ng lungsod ng pag-asa. Pinatakbo mo yung tinatawag na muling pagbubuo ng mundo. Agad pagkatapos nito, para bang ang buong mundo ay isang basag na salamin, na muling binuo muli. Pagtingin ko sa mata, nalaman kong nadala ako sa isang ganap na hindi kilalang kalye. At saka, na ang aking kakayahang metal ay tuluyang nalock. Sa huli, sa kaunting pakiramdam ko sa iyong batas. Nakaabot ako dito. Hindi mo lang na-reset ang mga patakaran ng matagumpay. Sa halip, pinagsama-sama mo ang lahat ng paralel na timeline at mga dimensional na konsepto sa isang lugar. Sinasabi mo ba na sa labas ngayon, ito ay isang mundo na ganap na magulo ang konsepto at oras. Hindi lang basta magulo. Sa bagong mundong ito, tayong lahat ay unti-unting naisasama bilang purong datos. Kung hindi natin mahanap ang paraan upang muling tukuyin ang mga patakaran, bago tayo tuluyang maging datos, talagang mabubura tayo mula sa mundong ito. Ano itong bagay na ito? Ito ang programang paglilinis na sinasabi ng sirang computer. Linyuan, mas mabuti pang mag-isip ka ng paraan para maibalik ang iyong kakayahan. Walang silbi ang aking kutsilyo sa ganitong purong pinagsama-samang datos. Huwag siyang hawakan. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Chen Xu. Lahat tayo ay naloko ng tila makasiyensyang anyo na ito. Walang ganitong bagay na mundo ng datos. Wala ring anumang code ng paglilinis. Ang aking kakayahang mag-refresh. Sa katunayan ay ang paghipo at pagtukoy sa mga pangunahing konsepto ng mga bagay. Yung tinatawag na mekanikal na gagamba kanina. Ano ang pangunahing konsepto nito? Ito ay paglilinis. Pagtanggal ng mga labag na entidad. Tama, ito ay paglilinis. Sa mundong ito na baluktot, ang kanyang panlabas na anyo ay naging tila mataas na antas na data spider. Ngunit kapag ang aking kapangyarihan ay na-trigger sa pamamagitan ng kahon ng instant noodles bilang daluyan, inilagay ko ang kanyang konsepto sa pinakapayak na anyo, sa pinaka-esensyal na pisikal na anyo, isang gamit na ginagamit para linisin at burahin ang mga bakas.
Pinakapayak na kasangkapan. Hindi ba't isang pambura lang ito? Ibig sabihin, ang mga Berding code ay hindi naman virus ng computer. Iyan ay katawan mo lamang, na nagdadala ng konsepto ng pag-iral na nabura, na nagiging mga sugat lamang. Magtiis ka, dahil ang SC5 ay pawang panlabas lamang. Gagamitin ko ang pinaka-primitive na paraan upang labanan ito. Hindi ito ang tamang pambura. Ang aking kakayahan ay pumasok na sa isang bagong yugto. Noon, kaya ko lang mag-refresh ng walang dahilan. Pero ngayon, dahil ang aking katawan, hindi na kayang tanggapin ang buong mundo ng mga patakaran. Kailangan kong gumamit ng ganitong konseptong pananda. Itong lalagyan ng instant noodles. Ito ang unang pagkakataon na nagising ang aking kakayahan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Naging tanging paraan ito para maikilos ko ang mga patakaran. Sino ka? Lin Wei. Matagal na tayong hindi nakikita, Lin Yuan. Hindi ka si Lin Wei. Ang tunay na Lin Wei ay na-refresh ko na bilang isang batang walang isip. Ano ka ba talaga? Matagal na tayong hindi nakikita. Gamitin mo ang inyong kasalukuyang kaalaman upang ipaliwanag. Totoo na hindi ako ang mapagsamantala at masamang Lin Wei. Ako ay ang Lin Wei na walang kamalayan sa buhay. 5 taon na ang nakalipas bago mo pinilit na i-refresh ang mundo sa isang apokalips ng mga zombie. Naganap na walang pakialam sa buhay. Na orihinal na anyo ng iyong labis na nabigong muling pagbuo ng mundo. Pinagsama-sama ang konsepto ng walang katapusang mga posibilidad na paralel. Sa isang lugar. Ang mundo ngayon, ang siyensya piksyon ay isang pambalot lamang. Sa katunayan, ito ay isang arena ng iba't ibang mga panimulang estado na nag-uubo sa isa't isa. Ano ang gusto mong gawin dito? Narito ako upang tulungan kang makalaya. Katatapos mo lang din napansin, ang iyong kakaibang kakayahan ay naipit na sa sukdulan. Kailangan mong umasa sa kahon ng instant noodles para magamit ito. Dahil ang kahon ng instant noodles hindi lang ang iyong pananda, kundi ito rin ang tanging butas sa mundo ng kaguluhan na ito. Basta't ibigay mo sa akin ang kahon ng instant noodles. Hayaan mong sirain ko ito ng tuluyan. Sa mundong puno ng sugat at kaguluhan na ito, ay agad na titigil sa pag-andar. Lahat ng konsepto ay magiging walang kabuluhan. Wala nang pagwawalang bahala. Wala na ring pakikibaka. Tinatawag mo itong kalayaan. Ito ay pagdadala sa lahat na mamatay. Hindi ba't mas mabuting harapin ang mga halimaw sa labas, habang unti-unti kang nahahalo? Mas mabuti ba kaysa sa kawalang kabuluhan? Wala akong pakialam kung gaano kakagaling makipag-usap. Basta't ako'y nabubuhay pa. Tiyak na ibabalik ko ang mga patakaran ng mundong ito sa tamang landas. Lin Yuan, napaka-makapangyarihan mo pa rin sa iyong sarili. Sinasabi mong nais mong iligtas ang lahat. Pero talagang kilala mo ba ang mga tao sa paligid mo? Anong ibig mong sabihin? Dahil nalaman mo na ang tunay na esensya ng kakaibang kapangyarihan. Mas mainam siguro na itanong mo sa kanya, ang pinakatapat na pinuno ng kanyang grupo. Tanungin mo siya, kung ano talaga ang kanyang tunay na pinagmulan. Chen Xu, tumahimik ka na, huwag ka nang magsalita. Bakit hindi mo ako pinapayagang magsalita? Natatakot ka na malaman niya, na hindi ka talaga tao. Ano? Ano bang pinagsasabi ni Chen Xu? Noong araw ng pagsabog ng apokalipsis 5 taon na ang nakalipas. Nasa gitna ka ng mga guho at napalibutan ng mga zombie. Noong panahong iyon, hindi mo paganap na naisasagawa ang kapangyarihan ng pag-refresh. Hawak mo noon, ang isang kalawangin at pira-pirasong tabak na hindi mo alam kung saan nakuha. Nasa matinding kawalang pag-asa at pagnanais na mabuhay ka. Naginamit ang kapangyarihan sa tabak na iyon. Nagmakaawa ka sa iyong isipan. Na sana may isang makapangyarihang tao na protektahan ka. Kaya sa matinding pagsasakatawan ng kapangyarihan, ang sirang bakal na espada ay binigyan ng konsepto ng buhay. Hindi lamang ito naging pinakamatulis na candy, kundi ayon sa iyong hindi malay na pagnanasa, ay nagbigay ng anyo ng isang tao. Ang taong iyon ay ako. Lahat ng aking alaala. Ang aking tinatawag na nakababatang kapatid na namatay sa katapusan ng mundo. Lahat ay nilikha ng iyong kapangyarihan habang ginagawa ako. Isang peking background na ipinasok sa isip ko. Anong nakakaantig na ugnayan ng amo at alaga? Lin Yuan, ang iyong kakayahan. Matagal nang lumampas sa hangganan ng mga patay at buhay. Mula sa mga patay, nag-refresh hanggang sa pagbibigay ng konsepto. At mula sa wala, lumilikha ng bago. Lumikha ng buhay. Patuloy mong nilalaro ang batayang lohika ng mundong ito. Ngayon, ang magulong mundong iyon ay nag-aayos ng mga labag na produkto. Kung hindi mo sirain ang kahon ng instant noodles, hindi lang tayo, pati na rin ang konsepto tulad ni Chen Xu na ipinanganak sa labag na paraan, ay lubos na papawiin ang mga patakaran ng mundo sa napakasakit na paraan. Paki-refresh ako, alkalde. Habang mayroon pa akong kamalayan ng tao, gamitin mo ang iyong pambura o yung kahon ng instant noodles. Para ibalik ako sa orihinal na estado ng sirang tabak. Para hindi ko na kailangang tiisin ang sakit ng pagiging datos na naisasama sa mga alituntunin. Imposible, hindi ko alintana kung dati kang tabak o isang piraso ng bakal. Sa loob ng 5 taon, ang dugo mong tumagas ay totoo. Totoo na pinoprotektahan mo ang puso ko. Gusto mong pilitin akong iwan ka gamit ang ganitong mapanlinlang na kabaitan. Nangangarap ka. Pagbabalik sa konsepto ng pambihirang kakayahan. Ay, answer ka. Talaga bang pinilit mong gawing lehitimo ang kanyang pag-iral? Hindi lang ako gusto siyang gawing lehitimo. Gusto ko rin gawin kayong lahat.
Nais na burahin ang lahat ng bagay na masama. Lahat ay dapat linisin. Huli na, Lin Yuan. Dumating na ang oras. Ang iyong sapilitang pagkakabit sa mga labag na konsepto ay talagang nagalit sa mas mataas na mga patakaran. Ang bahay na ito ay bumalik na ang tunay na may-ari. Ito ang abandonadong convenience store na tinaguan ko 5 taon na ang nakalipas. Nag-overlap ang espasyo. Ikaw yung sinasabing landlord at tagatala ng account. Hindi ako landlord. Pwede mo akong tawaging taga-subaybay sa pinagmulan. O kaya ay tagatala ng account sa dimensyong ito. Anong account ang tinatala mo? Yung utang na pinapasan mo. Akala mo ba talagang ang iyong kakayahang mag-refresh ay nagising mula sa iyo mismo? Sa unibersong ito ng mga patakaran. Walang bagay na nagmumula sa wala. Ang iyong kakayahan ay isa lamang produkto na hiniram mo mula sa convenience store. Hiniram. Dahil hiniram ito, lumipas na ang 5 taon. Bakit ngayon ka lang nangungulekta? Dahil dati, gamit lang niya ang pangunahing tampok ng pag-refresh. Ibalik ang mga bagay, pagalingin ang mga sugat, kahit nabigyan ng buhay. Iyon ay interes lamang. Pero 3 oras lang ang nakalipas. Inumpisahan niya ang muling pagbubuo ng mundo. At kamakailan lang, muling pinilit niyang i-ensure ang iyong pagkatao. Gamit ang kapangyarihan sa yugtong ito. Ibig sabihin, tapos na ang panahon ng iyong pag-upa. Kailangan bayaran mo ito ng buo at may interes. Paano mo ako babayaran? Madali lang, ibigay mo ang iyong konsepto ng sarili. Iyon ang iyong alaala, ang iyong pagkatao. Ang lahat ng patunay na ikaw ay si Lin Yuan. Kapag ibinigay mo ang mga ito, magiging isang walang nakaraan, at walang kinabukasan na blankong batas. Para punan ang mga hukay na nilikha mo sa mundong ito. At ang produktong tinatawag mong refresh. Babalik din ito sa mga istante. Ano kung sabihin kung hindi? Kailangan kong kunin ito ng personal. 515. Ginoo ng bayan, lalaban tayo sa kanila. Huwag sumugod, hindi epektibo ang pisikal na atake sa kanya. Dahil siya ay isang accountant na sumusunod sa mga patakaran. Gagamitin natin ang mga patakaran para talunin siya. Hindi mo ba sinabi na ang kapangyarihang ito ay hiniram ko? Dahil ito ay hiniram. Hanggat hindi ko pa ito ganap na naibabalik, may karapatan pa rin akong gamitin ang produktong ito. Kawili-wili. Hindi mo akalain na magagamit mo ang produktong iyon para labanan ang aking pangungulekta. Mga patakaran. Hindi lang ito laban. Sabi mo kanina na ang huling yugto ng kakayahan ay pagpapalit ng konsepto. Kaya ipapakita ko sa iyo ang pagpapalit. Kahit anong uri ng tagapagtala ka. Basta't nakaupo ka sa likod ng counter na ito. Ang iyong konsepto ay ang may-ari ng tindahang ito. Pagpapalit ng konsepto. Pagpapalit ng pagkakakilanlan. Ako na ngayon ang may-ari ng tindahang ito. At ikaw ay isang nangungupahan na may utang sa akin sa renta. Nangyari na mga haskang baguhin ang aking katayuan. Kung talagang gusto mong magdusa. Sige, ipapakita ko sa iyo. Kung anong uri ng kapangyarihan ang iyong hiniram. Ikaw, Lin Yuan. Numero 9,527. Isang peking set na naguguluhan. Ito ang iyong tunay na anyo. Ang salamin na ito ay sumasalamin sa pinakapayak na katotohanan ng mga bagay. Hindi mo nakikita ang iyong mukha dahil ang iyong sarili ay isang paglalarawan ng teksto na maaaring burahin anumang oras. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang pinuno ng bayan ay isang buhay na tao. Siya ay may init at alaala. Iyan ay wala kundi ang mga emosyonal na patch na pinilit ninyong ilagay upang magmukha kayong totoo. Kung sinasabi mong ako ay hindi totoo, bakit mo pinagsisikapan? Nakunin ang aking konsepto. Dahil ikaw ay isang peking setup. Ginamit ang isang tunay na pangunahing punto sa mundo. Yung parang ordinaryong lalagyan ng instant noodles na hawak mo. Lin Wei. Sa wakas nakita na kita. Tumigil ka, huwag kang lumapit. Chen Xu. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para saktan kayo. Ikaw ay lumabas mula sa salamin na iyon. Ano ka ba talaga? Ako ang tunay na Lin Wei. Yung pinakamagandang bahagi ng iyong alaala. Yung naunang naghanap sa iyo, ay isang produkto lamang ng aking takot sa katapusan ng mundo. At yung tinatawag na taga-subaybay, ay isang katawan lamang na ginamit upang ikulong ako. Anong ebidensya ang meron ka na totoo ka talaga? Naalala mo pa ba noong 5 taon na ang nakalipas? Noong unang araw na lumipat tayo sa paupahang bahay na iyon. Sa gabing iyon, malakas ang ulan. Wala pa kaming pambili ng payong. Kaya tumakbo kami pabalik habang binabaha. Isinuot mo sa akin ang nag-iisang jacket mo. Samantalang ikaw naman ay nalunod sa ulan at nagkaroon ng lagnat. Kinabukasan, nandoon ka sa makitid na silid na iyon, kumakain ng instant noodles, na matatag na nilabanan ang mataas na lagnat. Ang kahon na ito ay hindi lamang daluyan ng iyong pagkamalay sa kapangyarihan, kundi pati na rin patunay ng ating pagtutulungan noon. Ibigay mo na ang kahon na iyon sa akin. Basta't ibigay mo ito sa akin. Maaari na nating tuluyang wakasan ang absurdong panaginip na ito. Bumalik sa mga unang araw na kahit mahirap ay masaya. Magising ka. Tingnan mo ang kanyang mga paa. Ano? Hindi ka talaga tao. Bakit? Bakit lagi kayong matigas ang ulo sa paghahanap ng tinatawag na katotohanan? Hindi ba't maganda ang malunod sa mga magandang kasinungalingan?
Kailangan mo talagang pilitin akong punitin ang maskara. Gusto niyang baguhin ang mga patakaran dito, mag-ingat. Ang mga patakaran ay sumasaklaw sa larangan ng kapalit. Lahat ng pag-uusap sa silid na ito ay kailangang may kapalit. Sa bawat salitang binibigkas ninyo, mawawalan kayo ng alaala ng isang tao. Unti-unting kakainin ng ulap ang inyong pag-unawa. Hanggang sa maging puppet. Walang solusyon na deadlock. Pangulo ng lungsod. Ano ang dapat nating gawin? Kamusta ka na? Ako. Ayos lang ako. Parang may puwang sa puso ko. Taris ng halaga, hindi mo kailangan ng kapalit kapag nagsasalita ka. Ako ang tagapag-ayos sa larangang ito. Matagal ko nang ibinigay ang aking kapalit sa ulap na ito. Kayo ay unti-unting mawawala sa kawalan sa gitna ng pag-asa. Isang panig na pang-aagaw. Huwag mong pakialaman ako, ang lakan. Palitan mo ang iyong konsepto. Atakihin mo siya. Hindi. Sino ka? Bakit ako nandito? Kahit na hindi kita kilala, pero ang masamang aura mo ay nagpaparamdam sa akin ng panganib. Hinahanap mo ang kamatayan. Huwag siyang hawakan, dahil sinabi mong pantay na kapalit, kaya't palitan ng konsepto. Paglipat ng utang. Lahat ng alaala ni Chen Xu na nawala, ay magiging utang na ikaw ang sasagot. Hindi ito possible. Anong karapatan mong baguhin ang aking mga patakaran? Dahil ako na ngayon ang may-ari ng bahay. Katumbas equals 0. Ayokong maging isang espada. Ayokong maging isang background lang. Kanina, nililigtas mo ako. Kahit ano ka pa, ikaw pa rin ang kasama ko sa laban. Hindi pa tapos ang problema. Yung kaninang Lin Wei. Ito ay isang pain na itinapon ng taga-subaybay. Talagang kahanga-hanga ang iyong lohikal na pag-atake. Naiintindihan mo talagang gamitin ang batayang lohika ng tindahang ito. Nagawa mong makumpleto ang isang perpektong paglilipat ng konsepto. Humahanga ako sa iyo. Huwag nang magpaligoy-ligoy, ano ba talaga ang gusto mo? Nasabi ko na. Kukunin ko na ang kapangyarihang hiniram mo. Ito ay bahagi lamang ng interes. 3.2.5. 3.2.5. Hindi mo ba gustong malaman? Hindi mo ba gustong malaman? Kanina, para iligtas siya, pinilit mong ilipat ang utang. Ano ang talagang naging kapalit nito? Ano ang ginawa mo sa kanya? Akala mo ba ang inilipat mo ay alaala? Ito ay ang bigat ng kanyang pag-ira sa mundong ito. Siya ay isang konseptong ipinanganak sa labag sa batas. Ngayon ang kanyang bigat ay bumaba na sa pinakamababa. Tingnan mo, nagsimula na ang mundo na linisin siya. Ginoo ng lungsod. Pakiramdam ko ay napagaan ako. Hindi ko papayagan. Walang silbi, ito ay isang pagsasaayos sa ilalim ng mundo. Ang pag-refresh ng kapangyarihan ay hindi kayang labanan ang ganitong pagbura. Dahil ang karaniwang pag-refresh ay walang silbi. Gagawin ko ang isang ganap na saklaw ng dimensyon. Kailangan mong burahin ang kanyang timbang. Kaya't ibababa ko ang lahat ng konsepto sa silid na ito. Sa dalawang dimensyon na walang timbang, ang pagpapalit ng konsepto ay ganap na nagiging flat. Hindi ko alintana ang mga magiging resulta. Sa mundong papel na ito, hindi na epektibo ang mga patakaran mo. Ngayon, panahon ko na. Para ayusin ang utang natin. Hindi ka makakawala. Akala mo nakababa ka na sa antas. Maaari bang makatakas ang mundo sa katotohanan? Ako ay ikaw. Lin Yuan. Ako ang nagbigay ng pag-asa matapos ang walang katapusang pagkatalo. Ganap na sumuko. Pumili na maging alagad ng sistema. Hindi ito possible. Tiyak na nilipol ko na. Ang konsepto ng pagtakas sa mataas na hub. Ang nawasak mo ay pagtakas lamang. At ako ang kumakatawan sa kompromiso. Kaya't ito ay upang pilitin akong isuko ang aking sarili. Sa harap ng walang solusyong kaguluhan na ito. Ang kompromiso ang tanging daan natin. Mali ka. Hindi ako kailanman makikipagkompromiso. Sa mundong ito ng patag, kahit ikaw, ay isa lamang piraso ng basurang papel. Kailangan kong i-refresh ang mundong ito ng patag. Kailangan kong ibalik ang ating 3-dimensional na sukat, na nawala. I-format. Chen Xu, halika dito. Ano ang dapat nating gawin? Ang tanging paraan ay ang makahanap ng ligtas na lugar bago matapos ang pag-format. Para sa espasyong ito. At ilagay ang ating data dito. Ganun ba?
Ito ay isang independenteng container ng dimensional na espasyo. Chen Xu, ipinaglalapit mo ang lahat ng iyong core concept sa akin. Hindi makatulog. Huwag na huwag mag-format. Saan ito? Chen Xu. Chen Xu, nasaan ka? Anong ingay yan? Huwag mong tawagin yung mga bakal na bagay. Chen Xu, bumalik ka na sa normal. Naalala mo ba ako? Anong tawag mo sa akin? Chen Xu. Ano bang kakaibang pangalan iyon? Kami ay mga tagapangalap ng mga piraso sa ilalim. Ang pangalan ko ay Shiju, wala akong kinalaman kay Chen Xu. Bakit mo pinapangalagaan ang sirang kahon na iyon? Makakapagpalit ito ng ilang malinis na tubig. Natagpuan ang walang pagkakakilanlan. Isagawa ang utos ng pag-recycle. Sumpin, ito ay isang scavenger. Bakit ka pa nakatunganga? Ihanda mo ang iyong na tagapagsalita. Muling buhayin ang lakas sa banyagang disyerto. Maaari bang muling magising? Ano ang nangyayari dito? Gumamit ka ba ng bagong teknolohiya kanina? Wala akong ginawa. Iyon ay isang signal ng pagsubaybay mula sa tagapag-ugat o mas mataas na batas. Nakarating sila sa bahaging ito ng daigdig. Huwag nang magpanggap dyan. Maliban sa mga hukom na nasa itaas. Walang makakapagpahinto ng isang tagalinis ng isang iglap. Ninitin, talaga bang wala kang maalala? Tungkol sa lungsod ng pag-asa at tungkol sa akin. Kung patuloy ka sa mga kalokohan mo, ihagis kita sa lugar na ito ng radiation para pakainin ang mga buhawi. Simula nang magkaroon ako ng alaala, nandito na ako sa mga guho. Wala akong narinig tungkol sa isang bayan. At huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kakakilala lang natin. Sige, hindi ko na pag-uusapan ang nakaraan. Sabi mo kanina, ang robot na ito ay tinatawag na tagalinis. Bakit niya tayo inaatake? Dahil tayo ay mga walang pagkakakilanlan ng mga itim na residente. Dito, lahat ng residente ay kinakailangang nakarehistro sa database ng loob ng lungsod. Ang mga tao tulad natin na nasa hangganan. Kapag tinukoy ng mga tagapaglinis bilang walang halaga, direkta silang aalisin. Tukoy na halaga. Sinasabi mo na ang mga robot na ito ay tinutukoy batay sa halaga. Kung ang basurang karton mo ay hindi makapagbigay ng sapat na pagkain, sa susunod na magkita kayo, bababoyin ka niya. Kung ang patakaran ay batay sa pagsusuri ng halaga, baguhin ang konsepto. Maaaring ilipat ng halaga ang mga patakaran. Sumpa, paparating na ang sandstorm. Mabilis, hanapan mo ako ng lugar na matataguan. Huwag galawin ang mga basurang papel. Sa lugar na ito na wala man lang malinis na tubig, ang kaalaman ay basura lamang. Minsan, maaari itong magligtas ng buhay. Impossible ito. Kung ito ang wasteland na nareset na. Alam yun. Elf yun, hindi siya naniniwala sa nakikita niya. Ano ang larawan na ito? Hindi siya naniniwala sa nakikita niya. Ito ay isang peking larawan lamang. Bakit nakasuot ng apron si Chen Xu sa larawan? Anong pinapanood mo? Anong hindi posible? Sino ito? Bakit siya kamukha ko? Siya si Chen Xu. Lumaki ka sa mga guho na ito. Paano mo ipapaliwanag ang larawang ito? Hindi ko alam. Hindi ko kinuha ang larawang ito. Ang sulat sa larawan ay talagang iba sa sulat ng tala-arawan ng nakaligtas. 19. O kaya sinasabi lang ni Chen Xu na niloloko ka ng utak niya. Niloloko ka rin ang mga patakaran ng mundo. Tumahimik ka na, wag nang magsalita. Gusto ko pa sanang ipakita pa yung eksena ng mas matagal. Di ko akalain na agad mong mahuhuli yung gamit na peke. Sino ka? Lumabas ka na. Huwag kang masyadong kabahan, Ginoo Linyuan. Kung gagamitin ang inyong mga termino, maari ninyo akong tawaging tagapag-verify ng lohika. Mukhang gusto ng grupo ninyong mga tagagawa ng mga patakaran. Ng magandang pangalan. Umupo kayo, sakto lang at medyo nauuhaw din ako. Nagkamali ka ng pagkaintindi. Hindi ako nandito para puksain kayo. Nandito ako para ayusin ang mga bob. Ang larawang ito ay isang butas na naiwan ng bumuo ang dimensyon. Tinatawag mo itong butas. Ito ay malinaw na tunay na bakas na iniwan ni Chen Xu. Sa gulo na nabuo mula sa pagsasama-sama ng mga konsepto at pagbagsak ng dimensyon. Umaasa ka pa ng katotohanan. Palagi ka bang naniniwala na basta't maaalala mo siya tungkol kay Chen Xu?
Maaari ninyong sirain ang mga patakaran ng disyerto na ito. Hindi ba? Basta't maayos ang lohika ng kanyang pag-iral. Maaari niyang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Isipin mo ng mabuti, kung siya nga si Chen Xu. Bakit siya nagbigay ng babala sa iyo? Sa napakadesperadong tono sa likod ng larawan na iyon. Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo. Dahil alam niya na ito ay peke. Mali dahil ang nakikita mo ay hindi si Chen Xu. Ikaw ang gumawa niyan 5 taon na ang nakalipas, upang punan ang iyong kalungkutan. Isang perpektong asawa na iyong nilikha. Ang tunay na Chen Xu. Yung kapituko sa iyo sa bawat laban, ang kapitan ng maliit na grupo na palagi mong kasama. Palagi kang pinananatili sa loob ng lalagyan ng instant noodles. Bola-bola ka. 5 na taon na akong nakipaglaban kasama si Chen Xu. Paano siya maaring nakulong sa kahon ng instant noodles? Natatakot kang harapin ang takot na iyon. Minsan kahit ang kabaliwan sa sarili mo. Kaya tinatakan mo ang tunay na alaala ni Chen Xu. Itinuturing mong kayamanan ang maling konsepto. Ngunit ang mga kasama mong halos naglaho para sa iyo. Bilang isang paraan ng paggising. Buksan mo at tingnan. Nandoon ba ang isang piraso ng papel o ang iyong nakalimutang kaluluwa? Huwag mong pakinggan siya. Gumagamit siya ng logical trap upang guluhin ka. Kahit na ako ay isang manghuli ng basura. O ang babae sa larawan. Alam ko lang na hindi siya matapang na direktang pumatay sa atin. Kaya niya lang mapabago tayo sa pamamagitan ng pagsasalita. Ang galing mo. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Dahil ayaw mong tumanggap ng pabor, gagamitin namin ang parusa. Kaya sundin natin ang mga patakaran ng mundong ito. Maglalaro tayo ng isang laro. Ang pangunahing patakaran sa mundong ito ay isang sugal ng katumbasan ng kapalit. Ginagamit ko ang aking kapangyarihan bilang taya. Taya kung hindi mo kayang buksan ang lalagyan ng instant noodles at harapin ang katotohanan. Mananalo ka, sasabihin ko sa iyo ang background ng larawan. At papayagan kitang makaalis. Talo ka. Ibaba kita sa antas na parang isang mumong aklat. Para manatili kang dito magpakailan paman. Paano? Ayaw mo bang tumaya? Yung sinasabi mong tapang. Kapag humaharap sa tunay na sarili. Ay nagiging pagtakas na lang ba? Hindi pwedeng sundan ang kanyang lohika. Ang likas na katangian ng aking kakayahan ay muling pagdedeklara ng mga konsepto. Hindi ko kailangan itong buksan para patunayan ang anuman. Dahil ang konsepto ng kahon ng instant noodles na ito ay hindi talaga isang lalagyan ng nakabihag na kaluluwa. Bagong konsepto, tiyak na baliktad ng lohika. Kaninang sinabi mo na ito ay lalagyan. Ngayon ay itatakda ko. Ito ay isang salamin na maaaring mag-reflect ng lahat ng atake sa lohika. Salamin ng absolutong katotohanan. Ikaw, nakakaya mong pumasok sa aking sakop at pilit na binabago ang mga konsepto at parameter. Sa isang mundo na gawa sa lohika at peking katotohanan, hanggat hindi ako sumusuko sa aking kalooban, kaya kong baguhin ang lahat. Nanalo ka. Pero dahil lang yon sa paglusot mo sa sistema. Ito ay nagpapatunay na lahat ng sinabi mo kanina ay kasinungalingan. Ha. Dahil hindi ka naapektuhan ng lohikal na bitag. Tingnan natin ang pisikal na realidad na pinakakinatatakutan mo. Sa tingin mo ba ang dimensyong ito ay hindi totoo? Parang lahat ay nakatuon sa iyo. Walang katapusan si Lin Yuan. Walang mga kapangyarihan. Wala nang ibang wasteland na dimensyon. Ang lahat na nakikita mo ngayon, kasama na ang pulot suka na ito, ay ilusyon lamang na nilikha ng iyong utak, upang protektahan ka matapos ang matinding schizophrenia. Nakatulog ka na sa intensive care unit ng ospital na ito, sa loob ng 5 taon. Pasyente Lin Yuan, pakiusap, manatiling tahimik. Oras na para uminom ng gamot. Harapin mo na ang realidad. Isa ka lang tumatakas sa buhay. Nagkukubli sa mga pantasya at ayaw magising isang kaawa-awang tao. Totoo bang panaginip lang ang lahat ng ito? Lahat ba ito ay guni-guni ko lang? Siguro nga, dapat na talaga akong magising. Kung talagang ito ay isang tunay na ospital. Paano mo maipapaliwanag ang narinig kong tunog kanina? Ang tunog ng kampana sa ibabaw ng disyerto. Anong tunog ng kampana? Iyon ay tunog ng bell ng ospital. Nagkamali ka ng narinig. Nabahala ka. Kung ito ay totoong mundo. Ang tunog ng telepono sa ospital ay hindi magdudulot ng paggalaw sa espasyo. Ikaw, isang kulungan na nakabalot sa mga kasinungalingan, ay may mga butas na hindi maitatago. Maliban sa pagbuwal ng aking kalooban gamit ang mga kasinungalingan. Wala na ba kayong ibang paraan? 001. Talagang matigas ang ulo mo, Lin Yuan. Pero akala mo ba, kapag nabasag mo ang ilusyon na ito, mananalo ka na? Gusto ko sanang umalis ka sa panaginip. Ngunit dahil kailangan mong harapin ang malupit na katotohanan, susuportahan kita. Itulak mo na. Itulak ang pintuan. Tingnan mo ang mga bagay na patuloy mong iniiwasan. Tunay na panimulang node. 001. Kapag nakita mo ang eksenang iyon. 001. Maiintindihan mo na, bakit lahat ng mga patakaran ay nais na burahin ka. Ang nasa likod ng pinto ay hindi magandang alaala. Ngunit wala nang atrasan. Dapat harapin ang takot upang masira ang lohikal na deadlock.
Ay, dumating ka na sa wakas. Ang aking perpektong data na eksperimento. Dumating ka sa tamang oras. Katatapos ko lang na matagumpay na alisin ang kanyang huling bahagi. Bilang emosyonal na code ng tao. Ngayon, kailangan lang nating i-inject ang mga code na ito sa bakal na espada. At makakalikha tayo ng pinaka-perpektong bagay sa mundo. Ganap na utos na makina. Ako pala. Sa tinatawag na panimulang punto. Yung malungkot na bunga na pinutol ko mismo sa eksperimento. Hahaha.